Samahan niyo ako mga kapatid sa aklat ko ng mga gawa. Acts chapter 9, verse 32. Verse 32, now as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who live in Lydda. There he found a man named Ananias, bedridden for 8 years, who was paralyzed. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. And immediately he rose, and all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Manalangin po tayo. Ama, nais naming ilapit po ang aming pag-aaral. Madaling tumayo, madaling pag-usapan ang inyong mga salita. Pero ang nilalaman nito ay higit na mahalaga na pag-usapan at talakayin, hindi ang aming mga pananaw. How tempting to think things beyond the scripture para maging masaya lang ang pag-aaral. Pero tulungan niyo kami, aming Diyos, habang lalalaman po namin ang mga totoong nilalaman ng inyong mga salita. The more ito ay nagiging masaya at mas malalim para sa aming mga pamumuhay. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod to focus on the Word at ang bawat sa amin upang ang mga to ay hindi maging obscure sa amin, bagkus magbigay ito ng ningning at liwanag sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Sana mayroong pang Peter who could check churches around kung sila ay nasa maayos na kalagayan. Sana mayroong Paul who could go from one church to another to check kung ang mga simbahan ay nasa maayos na kalagayan. But because of our differences, because of our sinfulness, churches were divided at nahahati sila with their own preferences. Isang mga malungkot na bagay at senaryo ng mundo. Hindi ito nangyari kahapon, hindi ito nangyari sa nakalipas na buwan, nakalipas na taon. It goes beyond to the church fathers. Nahahati yung mga simbahan because of preferences. How I wish na ang pinaghahatian ng mga mananampalataya o kung bakit mga mananampalataya ay naghiwa-hiwalay because of doctrines. That's masarap marinig that nahihiwalay ka sa iba dahil sa doktrinang tinatayuan mo ay tama kesa sa iba. Kakatakot po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Di ko alam kung nakita niyo sa Facebook yung Awakening Church Senior Pastor. Meron siyang itinuro about the sin. Yung bunga daw ng tree of the knowledge of good and evil ay baka daw hindi siya fruit, ito ay sex. Hindi po yung bagong pananaw. Sa matagal na panahon ay meron ng mga ganong nagsabi. Yun daw ay sex, hindi daw yun yung tree of the knowledge of good and evil. O yung tree of the knowledge of good and evil ay sex daw. It's a wrong interpretation ng salita ng Diyos. Alam niyo bakit? Hindi pwedeng sex yun.
Dahil ang sabi ng Diyos, bago pa yan nilagay yung batas, be fruitful and increase in number. Kung be fruitful, kasama sa pagiging fruitful ay yung sexual intercourse para dadami ang mga tao sa balat ng lupa. Kaya yung mga simpleng line, para lang may pag-usapan at palakpakan yung congregation. Nakakatuwang marinig dahil hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos and you get lost. Kaya mga kapatid, ahaman ko po ito sa lahat. It is continue reading the scripture and studying. Masyado na tayong maraming kalayaan para tumingin sa Facebook, sa iba't ibang sites na pwede tayo makapanood ng kung ano-ano. At kapag hindi ka pwede, you tend to mag-stay sa bahay at manood ng online services. Sa kakapanood po natin, kung hindi natin nasasala, we might fall on this thing. Maraming nakaka-encourage, but it doesn't mean totoo ang sinasabi mula sa salita ng Diyos. I want you to be careful. Pastor, wala yata yan sa pag-uusapan. Meron siyang konti, kaya lang, nagbibigay lang po ako ng babala. Sobrang dami na po natin ang kalayaan. We might be tempted watching everyone. Lalo na ngayon, they went beyond. Hindi na mahalaga ang pananamit when you go on preaching. Pwedeng naka-short yung preacher, pwedeng naka-Amerikana na nakamaong, na naka-rubber shoes, whatever it is. Hindi naman po talaga yon ang issue. But ang akin lang is, pag-a-attend ka ng kasal, hindi ka naka-short. Pag darating ang presidente ng Pilipinas at pupunta sa opisina nyo, naka-base kayo ng mag-aral. Kapag darating ang executive ng kumpanyo, base na base ka. Pag sa Diyos na mataas pa sa executive, we treat Him less. Tell me, Pastor, puso ang tinitingnan. Sabihin mo yon, the executive ng kumpanya mo, puso ang mahalaga, hindi damit ko. O di mag-brief ka lang. Magpanty ka lang o underwear ka lang when you go to work. Mga kapatid, we give honor to the King of Kings and to the Lord of Lords. Kaya yung wrong interpretation of the heart, tinitingnan din po yun. It's not going beyond the attire. Kaya lang, if you respect ang ka-appointment mo sa araw ng linggo, treat him well. No, kahit po sa mga kumpanya, naka-uniform. Bakit sa Diyos hindi maayos? Pag-isipan po natin mabuti yan. Mga kapatid, let's go on Acts. Itutuloy po natin yung pag-aaral. Pag-usapan natin mga kapatid, Peter heals. Si Pedro ay nagpagaling. In verse 32 hanggang verse 35, he healed a paralyzed man. He healed a paralyzed man. In verse 36 to verse 43, he restores a life. He restored a life. Ano ang meron? Ano ang nangyari? Mga kapatid, ito pong eksena. Ang Acts 9 at yung mga susunod pang malalapit na mga chapters ay transition po tayo from the ministry ng Diyos to the 12 apostles or together with Peter, and then mag-shift po tayo going to the Gentiles through Paul. Yung mailang mga sunod-sunod na to mga kapatid ay transition point ito na Peter's ministry together with the apostles, and then we'll go to Paul. Okay, kaya ito po yung mga point na kung saan may transition po tayo. Ang unang bahagi ng huling bahagi ng chapter 8 and then in chapter 9. Unang mga bahagi ng chapter 9, tinalakay po ang kaligtasan ni Apostol Pablo. Then the apostles are complete. Okay? The 12 and then yung apostle for the Gentile ay magiging bahagi po nito. Okay, at kumpleto na sila. The 12 plus 1, that's 13.
Ngayon, pag-usapan natin. Pagkatapos pong ipakita ang kaligtasan ni Saulo, babalik po tayo kay Pedro. Anong pangyayari sa panahong ito? Yung silent portion, mga kapatid, no? Siyempre, nag-history, hindi mo naman pwedeng ilagay lahat, ano? Tama ba? Kahit naman pag nanonood tayo, meron mga in-between na hindi naman natin napapanood. Kasi hindi na-highlight sa story, merong mga bagay na may ginagawa yung iba, hindi naman sinusulat. Dahil pag ginawa po yun, kukunti na nga yung Bible natin, tamad pa tayong magbasa. We simply have 1,189 chapters. Tinatamad pa nating basahin. How much more kung i-detalye lahat yung ginawa ni John, yung ginawa ng bagong apostol, ni Bartolome. Hindi na sinulat. Kung sinulat po lahat yun, baka hindi na natin basahin yung Acts. 28 chapters lang siya, nakakatamad siyang basahin. Alam niyo bakit? Kasi yung Acts, tsaka yung Luke, pag pinagsama nyo, mas marami pa po yun kaysa sa aklat ni Pablo. Pag pinagdikit-dikit nyo yun, tapos pagsamahin nyo yung Luke, tsaka yung Acts, pagdikitin na ganon, o kaya bilangin yung lahat ng sinulat, mas marami pa po ang sinulat ni Dr. Lucas. Kaya yung Acts pala, nakakatamad na, nababasahin. Unless otherwise you are challenged to that. Or gusto mo talagang aralin. Kaya mga kapatid, ano na yung nangyari? Isa in between, habang ikinukwento ni Dr. Lucas yung istorya ni Saulo, sipin naman, 3 araw yun, hindi kumakain, tapos makaka-receive siya ng sight, tapos ikinuwento na yung pagmi-ministry niya sa Damasco, tapos nagka-problema sa Damasco, pumunta ulit ng Jerusalem, pagdating sa Jerusalem, may problema ulit, pinadala sa Tarso. O ganun, hindi siya maikling istorya, tama? Hindi siya, alam niyo yun, hindi ito isang linggo na nangyari. Yung pagsasabi pa lang ni Saulo na ako ay Kristiyano na ngayon, kasama na ninyo ako, tapos hindi siya inaccept. Do you think so? This happened on a half day? Hindi siya ganun kaikli. Kailangan pang dumating si Bernabe para sabihin sa kanila, sandali lang, itong si Saulo, iba na to. Ito yung mamamatay Kristiyano dati. Ngayon, hindi na siya mamamatay Kristiyano. Siya na ang nangunguna sa pangangaral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo doon sa Damasco. Tanggapin na ninyo. Ayun po yung senaryo. And then nagkaroon ng kaguluhan ulit sa Jerusalem dahil nandun si Saulo. At si Saulo ay isa ng bagong nilalang. He's really have changed. O malaki ng pagbabago sa kanyang buhay. In between that, doon sa habang nangyayari yon, may ginagawa po yung mga apostol. Kasi hindi na natin nakikita yung lahat ng mga pangyayari. No? Sabi sa 32, now as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who live in Lydda. Ito ano yung ginagawa ng apostles? Ano yung ginagawa nila? Ito po yung halimbawa. No? Kung church ang nasa Jerusalem at nandun yung 12, nandun yung 12 apostles, other apostles can go from different places to minister. Yung po yung kahalagahan na mayroong mga nangangaral sa simbahan maliban dun sa full-time pastor, that kapag meron sila, the other pastors can go and visit churches or can do some ministries different from what they do usual sa kanilang mga ministry. Kaya ito yung ginagawa niya. He's free to do this. Malaya niyang gawin. Pumupunta siya sa iba't ibang mga lugar. At isa sa kanyang napuntahan na binigyan ng highlight ni Dr. Lucas ay ang lugar ng Lydda. Kung may mapa kayo sa likod, makikita niyo yung dalawang lugar dyan, yung isa familiar po sa inyo. Yung Lydda, hindi tayo masyadong familiar. O Lydda o Lydia, paano man yan tinatawag, yung isang lugar ay Joppa. Familiar ba sa inyo ang Joppa? O para maalala nyo ang Joppa. Ang Joppa ay ito yung lugar na kung saan nung inutusan ng Diyos si Jonah na pumunta sa Ninive, instead of going northeast, siya ay pumunta sa west, wherein sa Joppa siya sumakay ng barko. Familiar na ang Joppa. Kaya kapag nasa Jerusalem ka,
going west papunta sa dagat, nandun po yung Joppa. And in between, madadaanan mo yung lugar ng Lida. Nasubukan niya nakita yung mga mapa nyo, Philistine o Palestine in the time of the apostles, yung ibang mga linalagay na titulo. Nakita nyo? Hindi. Hindi niya nakita si Joppa. O yung, kung hindi niyo makita doon, hanapin niyo yung istorya ni Jonah, tapos yung mapa, makikita niyo yung Joppa. In between ng Joppa and Jerusalem, nandun po yung Lydia, kung hindi po nailagay ng inyong mga mapa. Okay, nandun po, dun sa pagitan po nila. Hindi naman siya eksaktong gitnang-gitna, but nandun sa pagitan po nila. Okay, yung side na to, yung side ng bandang Joppa at Lida, ito, meron yatang daanan dito from Ethiopia going north. Okay, para makarating sila ng Syria. Isa yata ito sa kanilang mga dinadaanan. Maliban na yung galing ka sa Jerusalem going Jericho, tapos will pass through Decapolis, tapos iikot ka, dadaan ka ng Nineveh, and then you'll go to Syria. Mas malayo yata yun. Meron silang daanan from Ethiopia, kay going sa side nung malapit sa dagat. Kaya tas dadaan sila ng Joppa, then pupunta sila ng Syria doon sa taas. Magulo ako? Gano'n lang po yun, yung kanilang daan. Parang may idea tayo bakit. Basta nagko-cross-cross ba? Bakit ba yung Ethiopian eunuch ay nando sa disyertong daanan? From Jerusalem, tapos may daanan going to that part. Isa yun sa mga dinaanan ng, sa side na yun, yung dinaanan ng Ethiopian eunuch. Okay? Ibig sabihin, mas nauna na narating ni Apostol Pedro ang lugar po ng Lida. Ano ginagawa ni Pedro? Sabi niya, he went, and as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who live at Lida. Mga kapatid, he's checking churches. Lalahanin natin yung kasaysayan ng church. Nung panahon ng persecution, especially sa persecution na ginawa ni Saulo, ang mga mananampalataya ay nagkalat. Ang mga apostol ay nanatili sa Jerusalem. Ito po yung sinasabi ko sa inyo last time, na yung mga mananampalataya nung nagsikalat sa matinding persecution, yung gospel hindi po nanatili sa sarili lang. They spread the gospel. Kung bakit sa lugar ng Lida at sa lugar po ng Joppa ay kumalat ang mabuting balita. Kung Gaza Strip ang pinag-uusapan natin, malapit po yan sa Gaza Strip ngayon ng mga Philistine. Ibig sabihin na una silang nakarinig ng gospel sa atin ang mga Pelisteo. At kumalat mga kapatid yung gospel, hindi po ito yung na-persecute sila and then they stayed, okay, persecuted tayo. Baka di gusto ng Diyos na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Hindi mga kapatid, they went out. Ito maganda dahil yung istorya is patungkol sa universal church. Yung apostles, meron silang responsibility para sa kanila to check churches. Maliban na ang ministry nila is to preach the word and prayer, bahagi po ito sa kanilang ginagawa ay tingnan ng mga simbahan kung ano na yung kalagayan. Pagdating natin sa ministry ni Paul o ni Apostol Pablo o na si Saulo at ni Bernabe, makikita niyo po na isa po yun sa kanilang mga burden. Sabi niya, bisitahin natin ulit yung mga simbahan na pinuntahan natin. Kumustahin natin sila. Ganito po yun. Sana ganito ang church. Alam niyo yan? Sana merong mga pero hindi na kasi, no? Wala na tayong apostles who will check churches. And how you will do that to the whole world, hindi mo na siya magagawa. Pero yung mga denomination, ginagawa po nila to. Okay, pagka malaking denomination, they do this. Kaya alam,
Ang nagiging problema natin sa dami ng mga denominations, sa dami mga laglipan ng mga turo sa mundong ibabaw, ang hirap makipag-fellowship with one another. Minsan ayaw ka nilang ka-fellowship. Kapag hindi mo siya ka-denomination, they don't like you kasi hindi kayo pareho. Okay? They'll invite you but you can't invite them. Mga mahirap na mga bagay na ganon. Then meron silang, ang Pilipinas, meron siya ngayon, yung Jesus Reign Celebration. Ewan ko, kung narinig na ninyo, kung meron kayong nakitang damit, nakitang puti na damit or black, na merong parang malaking crown, tapos meron siyang Jesus sa ilalim, ayun po yung t-shirt na binabenta sa Jesus Reign Celebration. Ginagawa po yun every November 30. Okay? At sabay-sabay, at merong ang mga Pangasinan, usually ginagawa po nila yon doon sa Lingayen, sa may Narciso, Grandstand. Ay ganun po yung, at sabay-sabay po yun, meron silang, kaya lang kung ano-ano ang pinaggagawa. Walang politicians na kasali, walang churches na involved, pero ang scripture reading ay si Governor, si Vice Governor. Pinagbibigyan sila kasi pinahiram yung malaking TV. Alam niyo yan? Na we will not lift up any name or church except Jesus Christ, pero ang scripture reader ay politician. Okay, di ko alam how it works. Hindi ako sumasali kaya hindi ko kayo ni-invite. Dahil I disagree with the system. Ito ay galing isang panaginip ng isang babae sa Cebu na naginip siya, sabi niya mag-gather ang mga mananampalataya. Second, ginagawa to para ipakita sa Pilipinas na marami din born again sa Pilipinas. Hindi lang iglesia ang marami. Kaya yung two principles na pinanggagalingan niya ay pareho hindi tama. Kaya mga kapatid, pero wala nang ganito. Pero kung meron man ang isang simbahan at meron siyang misyon at meron siyang ministry outside the church at merong matatayong ibang mga misyon, malamang-lamang ganito dapat ang ginagawa of those who lead the church. They check the church. O kung churches na yung na-built, they check the churches kung ano po yung mga nangyayari sa kanila. Mahalaga ba yun? Yes. Hindi dahil umaattend ng conference ang isang pastor, ibig sabihin, parehas kayo ng paniwala at practice. O kahit po merong mga, alam niyo yung Southern Baptist noon hindi denomination. It is a convention ng Baptist, ng taga-Southern America. Then dahil masyadong malayo yun, gumawa sila ng Northern Baptist Convention. Tapos meron silang Central Baptist Convention. Ngayon, denomination na sila. Meron na sa Pilipinas na Southern Baptist. Did you know that Southern Baptist, hindi sila pare-parehas ng doktrina? Meron ako na-receive na letter one time. Sabi nung letter, yung iba sa atin ay nagwa-practice ng speaking in tongues. Yung iba ay hindi. Siguro wag na nating pakialaman ang practices ng iba sa ating grupo. Yung Pangasinan, nag-speak in tongues. Yung Pampanga, Tarlac, hindi. Pampanga, hindi. At yung pinakamalaking Southern Baptist sa Tarlac City ay Pentecostal ang dating. Sasabihan ka niya, yung bahay ko wala pang bubong. Sagot mo na. Mamaya magtuturo na lang po kung ganon. Wala akong sasakyan, Brad. Baka pwedeng Pajero. Magugulat kayo. It happens. Kaya yung center nila sa Tarlac ay napakalaki. Kung alam niyo ang mga Baptist, hindi siya Baptist. Mas Pentecostal siya. Yung kapitbahay ko sa Ungkit ay Southern Baptist. Kaya mga kapatid, hindi dahil umaattend sila ng convention, then alam niyo, they have same position.
Magkakaiba sila. Hindi ka mukha dito. Peter is checking the churches. The same stand on this. Bagay, hindi pa nila problema noon. Ang problema lang nila noon is yung Old Testament ba na sinasabing Messiah, ito ang Jesus Christ ngayon. Yun po yung issue nila noon. Then magkaka-problem yan with their practices sa pagpasok po ng mga Gentiles. Magkakaroon sila ng issue with circumcision and non-circumcision. Kaya ito ang ginagawa. Then habang nandun siya, mga kapatid, there he found a man named Aeneas, hindi ko alam i-pronounce yan, bedridden for 8 years, who was paralyzed. Ibig sabihin, hindi to inborn, yung kanyang karamdaman. Ibig sabihin, 8 taon na siyang bedridden. Siya ay paralitiko dahil sa kanyang karamdaman. O, huwag na tayo mag-imbento ng sakit, ano? Baka mag-imbento tayo, madali lang naman mag-imbento ng sakit. Siguro, pastor, na stroke. Malay pa natin. Ano? Hindi naman sinabi ni Dr. Lucas. Doktor na ngayon nagsulat, di pa niya nilagay. Ibig sabihin, hindi niya gustong ilagay po yun. In verse 34, and Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. And immediately he arose. Mga kapatid, hindi ito yung healing ministry ng pasikat na ipapakita sa buong mundo na ano yung gagawin at ipapakita paano siya nagpagaling. Mga kapatid, nakita niya to at pinuntahan. Na sinabi niya, pinapagaling ka ni Kristo Jesus. Wala siyang ginawang iba, no? May napansin ba kayo? Nilay hands ba niya? Hindi. Wala tayong mabasa, no? The Bible, Dr. Luke is so silent about it. Wala siya sinabing ibang mga details. Pinapagaling daw siya o pinagaling daw siya ni Kristo Jesus, ng Jesucristo. At gumaling nga siya. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Mga kapatid, lagi nating tatandaan, signs pa rin po ito ng mga apostles, ang pagpapagaling. Pero hindi po to ang kanilang priority. Ang priority ni Peter ay yung nandun sa verse 32. Now as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who live at Lydda. At isa, mukhang sa assumption ng text, isa sa kanila ay may sakit. Ang pangalan is Aeneas. Tindihan po natin. Ayun lang po yung ginawa niya, pinagaling. Pinagaling sa alin? Pinagaling siya sa pangalan. Parang hindi no? Hindi sinabi, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Amen. You will heal in Jesus' name. Alam niyo, hirap-hirap kong hanapin yung mga lines. Sabi niya, Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Tandaan niyo po, wag tayong kopya ng kopya dahil masarap pakinggan yung gagaling ka sa pangalan ni Jesus, kaya ginagamit natin, Pastor. Ginagamit nila, oo. Hindi naman ginagamit ng mga apostol. Sila, yung apostol, ginagamit ba? Minsan di mo siya mahanap. Pero kung ginagamit na pangkaraniwan ng mga apostoles, malamang-lamang, kaya lang ginagawa siyang, alam mo yun, yung pangpagaling sa karamdaman. Rami nilang naimbento. Merong ipinapahid daw lahat ng karamdaman na papagaling. Kasi merong yung katawan daw natin ay kailangan yung bagay na yon. Kasi kulang tayo sa ganon. Tapos ginamit nila yung video ng doktor na sikat na yung asawa ng doktor na
humabol ng vice president. Hindi ko maintindihan ba't siya humabol, si doktor. Yung asawa niya, sabi niya yung katawan natin ay kulang ng ganito, kulang ng magnesium, kaya kailangan natin ng magnesium sa katawan. Then ginamit po yun nung nagtitinda ng magnesium oil. Sabi niya, kaya kailangan niya ng magnesium oil. Pag pinanood mo yung video, sabi niya, makukuha mo yung magnesium sa talbos ng kamote. Hindi naman sinabing ipapahid. Kakain ka ng talbos ng kamote. Yung talbos na green, sabi niya, doon mo makukuha yung magnesium. Hindi yung ipapahid mo, sisipsipin nung katawan mo yung oil, tapos magkakaroon ka ng magnesium. Ang tatanong niyo po sa mag-aral ng science, hindi ko alam kung yung katawan niyo, pag pinahid niyo yung oil, sisipsipin nung buto nyo yung oil, tanong niyo po mamaya kay doktor para magka-problema siya sa inyo. Hindi ko alam kung sisipsipin nung katawan yung oil tapos pupunta siya sa buto, mawawala yung sakit. Pero ang sinabi ng doktor nung pinanood ko yung video, yung magnesium ay makukuha mo sa talbos ng kamote. At iba pa po, pero yun lang paborito ko narinig kasi madaling kuhanin sa kapitbahay yung talbos ng kamote. Basta yung talbos ng kamote, may magnesium po yun. At ipapagdahon na green. Kaya alam niyo yun, dami ng pampagaling tapos iba pala. Tapos yung gumagaling sa in Jesus name. Anong kakagaya-gaya lang natin? Pastor, kasi common in Jesus name. Masarap po talaga siyang marinig. Kaya lang, ginagawa nating magic yung pangalan. Hindi po magic ito. Sa susunod, makikita niyo how it will happen. Ito po yung una. Ito yung ikalawang pagpapagaling ni Apostol ni Pedro. And this time, it's mas mabigat yung scenario. Now, there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. Dalan tayo sa Dorcas, wag na tayo kay Tabitha, kasi yun daw ang translation. She was full of good works and acts of charity. Isang senaryo, mga kapatid. Hindi tayo familiar o di tayo sigurado kung si Dorcas ay may asawa o wala. Kaya lang medyo silent si Dr. Lucas, hindi niya binanggit. It's either ayaw niyang banggitin, hindi niya binanggit, or dili kaya ay talagang wala siyang asawa at this time. Ano ang meron at ginagawa ng babaeng ito? Bago tayo makarating doon. Sigurado tayo dito na si Dorcas ay isang mananampalataya, okay? A disciple. Being a disciple of the Lord, si Dorcas ay meron siyang sariling ministry, paggawa ng mabuti at pamimigay o pagtulong sa kapwa, the acts of charity. Ginagawa pala yan ng mga mananampalataya noon on their own. Okay? On their own. They do their ministry. Pwede pala yung ginagawa for us to minister to others. Kung meron, si Dorcas meron, and she ministered sa kanila, sa ganong paraan. In verse 37, in those days she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. Sigurado tayo patay na siya. Sigurado na rin sila na patay na si Dorcas. Okay, kaya nilagay na nila, lininis na siya, linagay na sa upper room. Most probably, si Dorcas, okay, ay ililibing na on the coming days. Hindi po matagal ang burol ng mga Hudyo at mga tao sa Middle East. Hindi po to 1 week, hindi to 2 weeks, hindi yung may hinihintay pa bago ilibing. Karaniwang po ito, isang araw lang at ililibing na nila. Kaya hindi to patagal, hindi po to matagal. Hindi po kasi kamukha sa atin, we wait for somebody. Dahil nga maraming nag-a-abroad, dinintay mo yung nasa abroad, tapos na-extend yung libing kung kailan ililibing. Nung una ako pumunta dito, nagulat ako, tagal na libing. 1 week bago ililibing. Usually sanay po ako sa 3 days na burol, tas libing na yung kasunod. Kaya nung una ako dito, hanggang kailan siya nakaburol.
Then sa week, yung iba ay mas matagal. Pag mas matagal, alam mo na may hinihintay po sila. But anyway, malapit na po itong ilibing. Hindi na ito magtatagal. Hindi ito days mga hinihintay. Kasi kung hindi yan na-imbalsa mo, mangangamoy po yan. Dahil hindi naman kamukha sa atin na meron tayong mas magandang sistema ng pag-iimbalsa mo at tinatanggal po yung dugo. Hindi naman ginagawa po yon sa Middle East. I think hanggang ngayon, hindi naman sila masyadong ganyan. Ang magaling lang dyan is mga Egyptians. Verse 38, since Lydda was near Joppa, ayun po yung sinasabi ko, no? Yung pagka nakita niyo yung mapa na yan, sa kanila hindi malayo. Kapag kung dire-diretso po yung kalsada po na yan, hindi nga siya malayo. Most or less, mga 15 or 20 kilometers lang. Malapit lang, hanggang Bugalyon lang po pag galing kayo dito. Okay, pagdating nyo sa Bugalyon, ganun. Bago kayo makarating ng bayan ng Santa Ignacia, sa mismong bayan, okay, actually, halos ang kamiling is 1920. Halos kamiling lang po yun, mga tram kamiling. Ganun lang siya kalayo. Kaya lang naglalakad eh. Okay. Pagka naka-single kayo, mabilis. Kapag naka-tricycle, mas mabagal lang konti. Kapag naka-kotse, mas mabilis ng konti sa sports utility vehicle. Mabilis lang ang travel. Pero naglalakad po yung pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan dito yung naka-sports car. Naglalakad po si Lolo Peter. Okay. Sinabihan siya nung mga mananampalataya na nandoon, dahil malapit lang naman, sinabi kay Pedro yung mga pangyayari. At niyaya talaga. Makulit, alam mo yung mga disciples. Sa kanilang pagmamahal kay Dorcas, talagang niyaya talaga. Niyaya nung dalawa si Pedro na bisitahin si Dorcas bago man lang siya malibing. Okay, ito naman ang ministry ng mga pastor. Pupunta sa patay. Pupunta sa may sakit. Sabi niya in verse 39. So Peter rose and went with them, and when he arrived, they took him to the upper room. Gusto niyo pang isipin ano yung nangyayari habang sila ay naglalakad? Gaano kaya kabilis maglakad yung dalawa na tumawag kay Peter? Gaano kaya sila kabilis naglalakad? Yung unang inutusan kang papunta, nandun pala si Lolo Petro sa Lydda. Tawagin nyo. Papuntahin nyo dito. Palagay nyo ng pabalik. Paano sila at gaano sila kabilis naglalakbay ang mga to? Ang kapatid, tandaan nyo, patay na yung papuntahan. Ha? Patay yung pupuntahan, malapit na, ready na to ilibing. Kasi hindi naman pwedeng magtagal kasi mabubulok yung patay. Hindi ko ma-imagine na paano naglalakad yung tatlo o kung may kasama pa si Pedro. Sabi na all the widows beside him weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. Okay, embroider pala si Dorcas. Masipag talaga. In verse 40, but Peter put them all outside. Pinalabas lahat. Okay, pinalabas lahat. Wala pong palabas dito. Hindi palabas. Hindi show off si Peter. Hindi yung, sige, dyan na lang kayo. Pinalabas lahat. Siguro, para maging tahimik sandali. So, he will do things. Hindi po ito yung ipapalabas sa maraming tao o ating gagawin. The great healer, yung pastor na nagpapagaling. Mga kapatid, hindi ganun ang ginawa ni Pedro. Pinalabas lahat. Verse 40.
But Peter put them all outside and knelt down and prayed. May napansin kayo? Hindi siya in Jesus' name. In Jesus' name, gagaling ka. Pag nakapanood po kayo ng healing ministry, tingnan nyo kung ano yung gagawin. Ang kapatid, ito isa sa paraan. Anong ginawa ni Pedro? Lumuhod at nanalangin. Kita niyo mga kapatid, kapag sinabi mong in Jesus' name gagaling ka, is it a prayer? Hindi It's a declaration. Kasi naniniwala sila when you declare by your mouth, it will happen. Halimbawa, sinabi mo na masakit yata yung aking tiyan. Sasakit na daw ang tiyan mo noon. Kaya, huwag kang magsasabi ng mga pronouncement. Sana sinabi ko, yayaman ako. Mga kapatid, lumuhod si Pedro at nanalangin. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. Mga kapatid, tandaan natin, apostol ang pinag-uusapan. Apostol. Kaya lang yung iba kasi naniniwala na mayroong pang apostles. Apostles on their own right. At hindi sila apostol na tinalaga ng Diyos. Para sa kanila, sila daw ay apostol. Ano nangyari? Anong result? And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Magmi-minister pa yata. And he gave her his hand and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. And stayed in Joppa for many days with man, Simon, a tanner. Mga kapatid, there is a result of belief sa mga nangyari at ginawa ni Pedro. But ano ang priority, mga kapatid? It's the gospel presentation. Gospel presentation, and then coupled with the healing ministry of Peter, then marami ang naniwala. And then yung verse 43 will be a transition for chapter 10, verse 1. Si Pedro daw ay nanatili sa lugar po ng Joppa na ang pangalan ng may-ari ng bahay ay Simon. Okay? Simon, a tanner, ang lugar na to, mga kapatid, malamang-lamang nasa tabing dagat ang bahay ni Simon, ni Simon. Anong trabaho ni Simon? Ito po yung tagagawa po ng leather. Kumukuha sila ng balat ng hayop at ginagawa sila ng leather. Kailangan nasa tabing dagat para maibilad nilang mabuti, ikalawa mabaho. Isa ito sa mga ayaw na trabaho at nakakasalamuha ng mga Hudyo. Kakaiba, doon tumira si Pedro. Ayaw nila to, malamang-lamang daw si Simon ay kumbaga sa Hudyo na kick out. Kasi ayaw ng mga Hudyo to at karumaldumal daw ito sa kanila at marumi ito para sa kanila. Hindi to dapat gawa o ginagawang trabaho ng mga Hudyo. Pero si Pedro, dito naman tumira. For a while, sabi niya, for many days. Di natin alam how many is the many, pero doon daw tumira. Kaya
Yung problema ang nangyayari, ito po yung senaryo, kaya nga transition ito. Nakatira si Pedro sa bahay ni Simon na gumagawa ng balat, nagtatrabaho para sa balat ng hayop na karumal-dumal sa Israel. Pagkatapos, pakakainin siya ng Diyos ng maruruming hayop na bawal kainin ng mga Israelita. Dalawa po yon. Hindi ko lang po napansin na noon ni Pedro, bakit ako dito titira? Pwede naman sa iba. Pwede naman siya makitira kay Dorcas. Bakit kay Dorcas? Mukhang mayaman si Dorcas. Pwede ba siyang tumira sa iba? Yes. Bakit kay Simon? It is something na may mangyayari in chapter 10. Okay, yun po yung gagawin ng Diyos in chapter 10. Mga kapatid, tingnan natin ang mga bagay na to and let's check our ministry. Si Pedro ay involved sa maraming bagay, not simply on the word. May involvement siya sa visiting of churches because the scenario allowed him. Si Pedro ay involved sa kalagayan ng mga mananampalataya by checking them. Binibisita sila, tinitignan ng kanilang mga kalagayan. Si Pedro ay na-involve sa kanila dahil nung siya tinawag na merong may sakit, pumunta siya. Di niya sinabing, bayaan niyo na siya kasi sovereign naman ng Diyos. Kung bubuhayin niya yan, bubuhayin niya yan. Hindi naman yun yung request ng mga tao. Mga kapatid, hindi nila request na buhayin ni Pedro si Dorcas. Sinabi lang kay Pedro kung pwedeng tingnan niya si Dorcas. Wala silang pinag-usapan na pagalingin niya si Dorcas. Wala. Pero pag minsan nagdadalamhati tayo at meron tayong kilala na somebody at kilala rin tayo at kilala rin yung namatay natin, we inform them na, alam niyo, si kamag-anak natin o si ano namatay na baka gusto mong pumunta. Something like that. Pero iba yung nangyari, ano? Peter was involved. Si Pedro, mga kapatid, ay nilulwalhati si Kristo, hindi ang kanyang sarili. Why? He prayed. At lumuhod siya. Sinabi niya, pagalingin ka, pinagaling ka na ni Kristo Jesus. Ni Jesu Kristo. At himself. Not claiming anything. Peter is available sa mga ganitong bagay. Of course, not every time available. But this time, he's available, then pumunta siya. Si Pedro ay mapanalangin, mga kapatid. He prayed. Si Pedro ay walang prejudice. Whether mayaman o mahirap, mukhang si Dorcas mayaman, hindi natin alam yung isa na bedridden kung mayaman. But mayaman si Dorcas. Tapos titira si Pedro sa hindi magandang lugar at magandang tahanan sa bahay ni Simon na tagagawa ng balat ng hayop. Simon the Tanner. Wala siyang prejudice with others. Hindi na iniisip yung gusto lang ka-fellowship yung mayaman, yung may hirap, dito ka. Mayayaman, dito. Alam mo yung grupo-grupo sa church? Sana hindi kayo nag-grupo-grupo dito. Tingnan ko nga mamaya, baka ang ka-fellowship nyo lang yung mayaman. May tendency pa naman yung mga tao. Mga kapatid, this is simply a tendency. Pag magkakasama yung mga purita mamaril, kakasama yung mga purita, mga poors, and then the rich and the famous ay magkakasama din. Alam ko hindi tayo ganon. Sana hindi tayo dumating sa ganon. Na magkaka-grupo-grupo. Yung mayaman, yung mahirap, sinasantabi natin, we don't care, yung mahirap. Alam niyo yun? Minsan naman yung may hirap, ine-etchakwera yung mayaman. Ayaw ka namin kasama kasi rich and famous ka. Mga grupo namin, mga poors lang. Hindi kasali yung mga rich. Mga kapatid, it should not be the churches. It should be fair enough.
ang mga mananampalataya ay nagtutulungan sa bawat isa. We pray for each other. Sana minsan sa inyong chismisan habang kumakain kayo ng tinapay mamaya at mamayang kumakain tayo, may you include this thing. What can I pray for you? It doesn't mean pagpipray mo siya doon at that time. Why don't you do that mamaya? Sorry, baka wala kayong time para gawin. But gusto lang pong i-suggest. Pag may nakausap kayo, try this one. What can I pray for you? Tapos pag uwi, you can add them to your prayer, sa mga personal prayer po niya. Subukan nyo lang po. And you will taste the joy of it. Masaya siya. Subukan nyo po. Mamaya lang. Kahit mamaya, then pray for them on the coming days kung kailan kayo merong private moment. Okay, what can I pray for you? O wag naman yung nanay sa anak. Pinagpipray niya naman araw-araw. Sa iba naman, ano po, mamaya, on your fellowship, 2 beses naman tayo kakain ngayon. Mamayang break time, tapos magla-lunch pa tayo. Okay, alam ko magpe-prayer yung ladies mamaya, but have something mamaya on your conversation. What can I pray for you? Kaya mga kapatid, tandaan po natin ang bagay nito. Peter was involved. Peter was Christ exalting. Peter was available. Peter was prayerful. Peter was free from prejudice. Sana ganun din po tayo. Sana mga leaders, lalo na mga leaders, higit na maging ganun. Manalangin po tayo. Panginoon, we may not experience the miracle of healing like this. Hindi namin siguro nakita sa iba paano nangyari. But the greatest miracle we have is the salvation. Kung paano kinahabagan niyo kami. Kinawaan kahit hindi kami karapat-dapat. Dahil sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo, nabayubad sa kornay, umagos sa krus ng Kalbaryo. The greatest miracle happened. At kaligtasan ay aming natamasa kahit hindi kami karapat-dapat. Salamat o aming Diyos. It's the greatest miracle we have. Nawa yung mga milagrong ito sa buhay namin ay may bahagi po namin sa iba. And we experience a lot of miracles. Hindi lang namin na-highlight sa buhay po namin. But checking back our life, titignan namin ang buhay namin sa nakalipas. Ang dami-dami po naming milagro sa buhay. Ang paghinga lang namin ay isa ng milagro. Kaya aming Diyos, tulungan niyo kami kami na mga mananampalataya will be helping one another, supporting one another, praying for one another, and praying for unbelievers. At nawa kami maging patas sa iba, anuman ang kalagayan o antas ng kanilang mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin.